Isang taon na ang nakalipas, nakipagsosyo ako sa kababata kong si Sun Qiang. At nagtayo kami ng auto repair shop sa tabi ng highway. Pagkatapos ng isang taong pagtatrabaho, kumita kami ng 500,000 netong kita. Pero 20,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Qiangzi, di ba usapan natin noon, hati tayo sa kita? Bakit ngayon, 20,000 lang? Amy, Yuanzi. Ako ang umupa ng lupa para sa repair shop na to. Ako rin ang naglabas ng pera para sa renovation at sa pagbili ng lift. Ako ang nagabono. Kung hatiin natin yan sa dalawa, para na akong nagpapatakbo ng charity institution. Nahihiya pa akong iugnay ang mayabang na boss na nasa harapan ko ngayon. Sa kaibigan kong puno ng grasa na nagmamakaawa sa akin. Natulungan siya isang taon na ang nakalipas. Naalala ko pa. Noon, malapit na magsara ang sirang shop na to. Yuanzi, masyadong liblib ang lugar ko. Wala akong makuhang trabaho. Ikaw ang master technician. Tulungan mo akong kumita, bro. Magtayo tayo ng partnership, hati tayo sa kita. Di ba nabawas na ang pera para sa kagamitan? Sa kita natin noong unang kalahati ng taon. Malinaw ang usapan natin noong nagpartner tayo. Ikaw ang magbibigay ng lugar at maghahanap ng kliyente. Ako ang magbibigay ng technical na kalaman at magtuturo sa mga apprentice. Hati tayo sa kita. Tapos, sinabi mong hindi ka marunong sa electrical circuits. Pati ang pinakamahirap na emergency repair sa gabi. Ako rin ang gumawa. May usapan tayo. Hindi pwedeng magbago ka ng isip kapag kumita na tayo. Fang Yuan, ang daming mekaniko sa labas na 5,000 lang ang sahod. Ang dami nila. Si Old Sun, binigyan kang 20,000. Halos 2,000 na yan kada buwan. Kung hindi ka man lang magpasalamat, huwag ka namang maging gahaman. Kung hindi lang dahil sa pagiging magkaibigan natin. Matagal na kitang pinalayas. Noong nakaraang taon, nagresign ako sa trabaho ko sa syudad. Bilang technical supervisor sa 4S shop na may sahod na mahigit 1,000,000. Buong puso akong sumama sa kanya para bantayan itong sirang tindahan. Hindi man lang siya kumuha ng trabahador para maghugas ng piyesa. Lahat ng mabibigat na trabaho sa loob at labas ng shop, pati ang mahirap na pagbili ng piyesa, ako lang mag-isa ang gumawa ng trabaho ng 3 tao. Sa huli, sa paningin niya, ang lahat ng pagsisikap ko ay nagkakahalaga lang ng 2,000. Tama na, huwag ka nang magsalita. Si Yuanzi ay kapatid ko. Hindi siya iba. Dapat lang natulungan ko siya. Ay, Yuanzi, ganito na lang. Yung 15,000 na inutang mo sa account, para sa gastusin sa bahay, hindi ko na kukunin yan. Yung interes, kapag may pera ka na lang. Bukod pa rito, kami ni Lily, sa susunod na buwan. Magpapakasal ulit at maghohost ng salo-salo, di ba? Bumili ng bahay, bumili ng kotse, puro utang. Wala na talaga akong natitirang pera. Magtrabaho ka lang ng maayos. Sa susunod na taon, tiyak na bibigyan kita ng mas malaking bahagi. Qiangzi, kailangan ko ang pera na yan. Hindi para sa sarili kong luho. 6 na taon na ang anak kong babae. Sabi ng doktor, yan na ang pinakamagandang panahon para sa cochlear implant. 50,000, kahit 1 sentimo, hindi pwedeng kulang. Si Lin Xiao, hindi siya nakaranas ng ginhawa sa mga taon na kasama ko. Hindi ko pwedeng hayaan ang anak ko na magdusa habang buhay dahil sa akin. Nasaan ang bata na hindi nakakarinig? Mekaniko ka lang. Hindi ka naman mayaman. Ang asawa mo part-timer lang. Sa kalagayan ninyo, gusto nyo pang 50,000 cochlear implant? Bumili na lang kayo ng hearing aid, pwede na yan. Huwag masyadong mataas ang pangarap. Diretso lang magsalita ang asawa ko. Huwag mo nang dibdibin. Pero kahit bastos ang salita, may punto naman. Kung may kakayahan ng bata, kahit walang implant, magiging matagumpay pa rin yan. Yan pa rin ang sinasabi ko. Ngayong taon, mag-ipon muna tayo ng reputasyon. Sa susunod na taon, sigurado mas malaki ang ibibigay kong parte sa'yo. Malinaw sa akin ang lahat. Sa ganitong maliit na shop, walang kontrata. Ang pera at accounting, lahat nasa kamay ni Sun Qiang. Kung mag-aaway kami ngayon, baka pati itong 20,000, hindi ko pa mailabas sa silid na ito. Sige na, huwag ka nang nakasimangot. Bukas ng gabi, pumunta ka sa restaurant sa bayan. Nakakuha ako ng bagong sasakyan. Nagimbita ako ng mga dating kaklase para mag-reunion. Isama mo si Lin Xiao, para mas masaya tayong lahat. Seg. Bakit amoy-langis ka na naman? Natapos na kasi yung sasakyang na aksidente. Ngayon, 20,000 lang ang dibidendo. Hindi ba kumita kayo ng halos 500,000 noong nakaraang taon? Bakit ganyan lang ang ibinahagi? Sabi ni Sun Qiang, sa kanya raw ang bahay at kagamitan. Ako lang daw ang nagkatrabaho. Sapat na raw yan. Matagal ko nang hinala na lolokohin ka niya. Pero hindi ko inakala na ganito siya kasama. Wala akong silbi. 1 taon akong nagtrabaho sa tabi ng highway. Hindi ko pa rin maipon ang pambili ng cochlear implant para sa anak natin. Kalokohan. Kung wala kang silbi, ang mga bumabalik na customer ng shop ay hindi dahil sa bibig ni Sun Qiang. Ang hinahanap nila ay ang galing mo, Fang Yuan. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Anong silbi ng galing? Sa 365 araw sa 1 taon. 16 na oras akong nasa ilalim ng sasakyan. Sa huli, mas maliit pa ang kinikita ko kaysa sa nagde-deliver ng pagkain sa syudad. Masyado ka kasing mabait. Masyado kang naniniwala sa mga tinatawag na pagkakaibigan. Pero noong pinakasalan kita, ang nakita ko sa'yo ay ang pagiging tapat mo. Mahal, hindi mo kasalanan. Hindi kita sinisisi na wala kang kakayahan. Bakit kita sisisihin? Leksyon na to sa atin. Basta huwag na tayong makisama sa kanya. Anong plano mo? Si Sun Qiang, kasama sa hirap, pero hindi sa ginhawa. Buong taon siyang nagkakape at nagmamayabang sa opisina. Ako lahat ang gumagawa ng trabaho. Sa huli, ako pang magpapasalamat sa kanya. Napagdesisyonan ko na, hindi na ako makikipagtrabaho sa kanya. Kung ganun, magsarili na lang tayo. Kahit magtayo lang tayo ng maliit na stall sa kalsada. Suportado kita. Pero alam ko rin, magkapatid kayo ni Sun Qiang sa loob ng 20 taon. Kung basta ka na lang alis,
Baka masira ang pangalan mo. Bakit hindi mo siya kausapin ulit bukas? Maghanap kang pagkakataon. Kung maisusulat niya sa kontrata, ang hachan sa kita sa susunod na taon, pagkakatiwalaan natin siya sa huling pagkakataon. Nakasaad sa papel. Para hindi na tayo malugi ulit. Seg. Bukas ng gabi, sa party niya para sa bagong sasakyan. Nandoon lahat ng kaklase namin. Hahanap ako ng pagkakataon para linawin ang lahat. Ang sa akin, dapat kong makuha. Kinabukasan ng gabi, dala namin ni Lin Xiao ang 2 bote ng alak sa restaurant. Ay, dumating na pala kayo. Bakit pa kayo bumili ng mga murang bagay na yan? Ilagay nyo na lang dyan sa sulok. Wala nang espasyo para sa mga mamahaling sigarilyo at alak sa loob. Amy. Lily. Si Qiang Zi, may bagong sasakyan. Congrats. Ay naku, Bansang Wang. Doon po kayo sa upuan ng panauhin. Si Son Qiang, nagmamayabang. Ikinukwento ang galing ng bagong Prado niya. Qiangzi. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Ano ba ang pag-usapan? Dito na lang. Magkakapatid tayo, walang iba. Yung pinag-usapan natin kahapon. Pirmahan na natin. Paano ang hatyan ng kita sa susunod na taon? Nakasulat sa papel. Fang Yuan, sinasadya mo bang siyain ang kasiyahan? Gusto ko lang ng katiyakan. Hindi na pwedeng maghintay ang operasyon ng anak ko. Ay, si Master Fang, humihingi na naman ng hati sa kita. AME, matagal ko nang sinabi sa'yo, Lausun, na malaki ang ambisyon ng taong yan. Ayaw mo lang maniwala. Fang Yuan, tatanungin kita uli. Iinom ka ba ng alak o hindi? Kung hindi pipirmahan, hindi ko kayang uminom. Alaga bang iniisip mong napakahalaga mo? Kung wala ang pabrika, saan mo gagamitin ang galing mo? Magkapalit ka ng gulong sa tabi ng kalsada. Kung wala ako, matagal nang nagsara ang pabrika 1 taon na ang nakalipas. Umalis ka. Bukas, kukuha ko na mas masunurin. Huwag ka nang tumapak sa pabrika ko, kahit isang hakbang. Sa lamig ng hangin, luminaw ang isip. Kinabukasan ng umaga, sa tabi ng highway. Hindi man lang siya binigyan ng tingin. Anong ginagawa mo? Kinukuha ko lang ang gamit ko. Yang 2 metrong steel cabinet na yan. Ang mga wrench at socket sa loob ay pinaghirapan ko sa loob ng 1 kaon. 1 taon nang nakalagay yang kabinet sa shop. Sa shop na yan, nakadikit ang kopya ng AI ko sa gilid. Qiang Zi, huwag mo kong pilitin na magkagulo tayo. Ilipat. Dali, ilipat. 1 kumpok lang yan ng lumang bakal. Matagal ko nang kinapabili kay Xiao Zhao ng Boss Tools. Master Fang, yung transmission ng Land Rover na yon. Umalis ka. Huwag mo siyang tanungin. Transmission lang yan. Ah? Sundin lang ang video sa pagbaklas. Hindi ba kayang ibalik? Fang Yuan, bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi ka umasenso, babalik ka at luluhod sa akin. Bibigyan pa rin kita ng pwesto. 1 linggo pagkatapos, sa abandonadong brick factory. Mahangin sa lahat ng panig. Ang bubong ay maingay, parang kulog. Yuanzi, may dumating na ba? Huwag kang mag-alala. Kilala ng mga long-haul driver ang magaling na mekaniko. Master Fang, narinig kong nagsolo ka na. Pumunta ako kay Sun Qiang. Binaklas ni Xiao Zhao ang makina ko, ginawang piraso-piraso. Sa huli, sinabi niyang hindi niya kayang ayusin. Halos baliktarin ko ang mesa. Anong problema? Walang lakas, parang matanda na nagtatae kapag umaakyat. Pinipilit ni Sun Qiang na palitan ang buong assembly. Humihingi ng 30,000. Wala siyang alam. Ang tingin lang niya ay pera. Hindi ito buong assembly. May tagas sa intake pipe. At barado ang fuel injector. 500 pesos kasama ng trabaho at piyesa. 500? Ang Sun Qiang na yan, humihingi ng 30,000. Siya ay may-ari na nag-aayos ng sasakyan. Ako ay isang bihasang mekaniko na nag-aayos ng sasakyan. Hahaha, Sage. Ang natitirang 6 na sasakyan, dito ko na lahat dadalhin sa'yo. Hahaha. Nakuha ko na ang kontrata ng Shunda Logistics. Fang Yuan, tingnan mo ang laki nito. Manatili ka na lang sa sirang kubo mo at mag-ayos ng bisikleta habang buhay. Shonda Logistics? Ang Zhang Dabiao na yan, masama ang ugali. Ang dalawang walang alam sa pabrika ni Sun Qiang. Naglakas loob pa ring tanggapin ang kontrata ni Zhang Dabiao? Kailangan niya ng pera para sa utang ng bagong sasakyan. At kailangan ni Lily ng bag, kaya kailangan niyang kanggapin. Naku, magiging masaya yan. Malinaw. Kilalang kilala ko si Sun Qiang. Ang kagamitan niya ay segunda mano. Ang mga piyesa ay refurbished. At ang mga tao ay hindi pa rin marunong. Ang kontrata ni Zhang Dabiao ay isang tunay na kontrata ng kamatayan. Huwag mong pilitin, yan ay gawa ng mga eksperto.
Kuya Kuyang. Pumutok. Anong ginagawa mo? Ang isang ito ay 12,000. Hindi ko pa napag-aralan ang sistema ng sasakyang ito. Deti, si Fang Yuan ang gumagawa. Siya ang gumagamit ng mga espesyal na tool para kalasin. Natuto ako sa video. Huwag mong banggitin si Fang Yuan sa akin. May gana ka pang magginta. Parang guguho na ang mundo sa labas. Anong problema mo? Bumili na lang ulit ng bago, di ba? 20,000 yan, multa sa isang araw na pagkaantala. Kung hindi ko maibigay ang sasakyan bukas, sisirain ni Zhang Dabiao ang shop ko. Ibalik mo na lang kay Xiao Chao, ah? O kaya, humingi ka ng tulong sa mga dating kakles. Ibalik? Sino ang gustong makisawsaw sa gulong gayon? Bakit hindi mo subukang hanapin si Fang Yuan? Bigyan mo siyang sigarilyo at alak, lambingin mo lang. Di ba siya ang pinakamahilig sa lumang samahan? Kakaalis ko lang sa kanya, tapos luluhod ako sa kanya? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ang bayad sa Prado sa susunod na buwan na. Alagang babalatan ka ni Zhang Dabiao ng buhay. Hapon, si Fang Yuan ay naglilinis ng mga lumang bearing sa barong-barong. Si Xiao Dao ay nasa tabi niya. Hawak ni Xiao Dao ang hearing aid. Hirap na hirap siyang kilalanin ang tunog ng pagkatok. Tak tak tak. Kasabay ng tunog ng makina ng kots, isang bagong Prado ang huminto. Bumaba si Son Qiang na may dalang maraming regalo. May dalang Mao Tai at Zonghua. Sa tahimik na pagtutunggali na ito, pilit siyang ngumiti ng awkward. Yuanzi, abala ka. May kailangan ka. Napadaan lang ako, Xiao Dao, Xiao Dao, Xiao Dao. Tawagin mo si Uncle Qiang. Ang bayan ay 8 kilometro mula rito. Hindi ka lang napadaan, di ba? Magkapatid tayo sa loob ng 20 taon. Ang mga pinagsasabi ko noong uminom tayo, huwag mo nang isipin. Huwag mo nang isipin. May problema ang kuya mo. Nabaklas ang sasakyan ng Shunda, hindi na maibalik. Samahan mo ako pabalik, pakiusa. Ayusin mo ang mga sasakyang yon. Ayoko. Pakiusap, kapatid. Kung hindi ko maibigay ang sasakyan, kailangan kong magbayad ng daan-daang libo. Isang buwan na ang nakalipas, sinabi ko sa'yo, kailangan ng anak ko ng pera para sa cochlear implant. Ano ang sinabi mo? Ang implant na 50,000, mahal para sa'yo. Pero ang daan-daang libong multa, masakit sa'yo? Fang Yuan. Gusto mo ba akong makitang mamatay bago ka sumaya? Wala akong kakialam sa buhay o kamatayan mo. Dalhin mo ang alak mo at umalis ka. Sige, matigas ka. Ididikit ko yan ng pandikit. Kahit anong mangyari, maibibigay ko ang sasakyang yan. Nagagalit na siya. Siguradong gagawa siya ng kalokohan. Wala siyang piyesa, wala siyang computer. Isa lang ang natitirang paraan. Bibili siya ng mga peking piyesa. Pilit niyang kuputulin ang error code war ng computer. Kapag umandar na ang sasakyan, tapos na ang problema, di ba? Hindi na yon ang problema ko. Ang mga batas ng bisika ay hindi magbibigay ng eksepsyon dahil lang nagmamaneho siya ng Prado. Ito ay isang itim na Audi A6, hindi ang Prado ni Son Qiang. Kilala ko ang taong yan. Siya yung nagbebenta ng segunda manong piyesa sa bayan, si Huang Maolisi. Dalubhasa siya sa mga refurbished at mga dekalidad na aftermarket parts. Para siyang sugarol na ubos na ang pera. Fang Yuan, lumabas ka. Hindi man lang ako kumura. Qiangzi, anong drama na naman yan? 50,000 cash, plus yung 20,000 na kinuha mo dati. 70,000 lahat. Ngayon din. Dalhin mo ang mga gamit mo at sumama ka sa akin. Agad kong naintindihan. Si Son Qiang ay despeado, at plano niyang ipagamit kay Lisi ang mga dekalidad na aftermarket parts. Ang kailangan niya ay isang pares ng kamay, na kayang ikabit ang mga sirang piyesa ng walang bakas. Qiangzi. Anong piyesa ang kinuha mo kay Lisi? Hindi mo na kailangang malaman. Ang kailangan mo lang ay i-assemble ang cylinder block, ikabit ang fuel injector ni Lisi, at ihatid ang sasakyan kay Zhang Dabiao. Ang fuel injector ni Lisi ay refurbished mula sa isang maliit na paggawaan. Ang high-pressure common rail system ay may napakalaking pressure. Kung gagamitin ang piyesang ito sa kalsada, hindi pa abot ng 200 kilometro, sasabog na yan. Gusto mong ang mga sasakyan ni Zhang Dabiao ay maaksidente sa highway. Wala kang alam. Basta lumabas na yan sa repair shop ko. Kahit sumabog pa, yan sa ibang probinsya. Kasalanan na yan ng driver niya sa maling pagmamaneho. Ano ang pakialam ko doon? Fang Yuan, huwag kang magkunwari na santo dito. 50,000 piso. Kahit habang buhay kang mag-ayos ng sirang sasakyan, hindi mo kikitain yan. Tanggapin mo ang pera at gawin mo ang trabaho. Sun Qiang, binibili mo ba ang buhay ko?
Wala kang karapatang magsalita dito. Are. Magpakita ka ng respeto. Hindi ko kukunin ang perang yan. Kulang pa ba? Seg. Fang Yuan, ang tigas mo. Magkano ang gusto mo? 10,000. Kaya ko, bibigyan kita ng ayu. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ko kayang gawin ang ganyang trabahong walang konsensya. Punyeta ka. Walang konsensya. Fang Yuan, anong pinagmamalaki mo? Akala mo ba ikaw pa rin? Ang dating master mechanic. Ngayon, isa ka na lang kulubi na nakatira. Sa tagas na bubong, binibigyan na kita ng mukha. Ayaw mo pa. Qiangzi, huling beses na to na magbibilang tayo. Noong nakarang taon, kumita ako ng 500,000 para sayo. Binigyan mo lang ako ng 20,000. May utang ka sa akin na 230,000. Ang repair shop na to, pinuhunan ko ang aking galing. Kung wala ang aking kakayahan, hindi mo makukuha ang business permit. Ang brand value ng shop ay 100,000. May utang ka sa akin na hindi bababa sa 300,000. Qiangzi, kung gusto mong kulungan kita, ilagay mo ang natitirang 300,000 sa account ko. Walang bawas kahit piso. Pagkatapos mong magbayad, ayusin ko ang sasakyan. At? Original parts lang ang gagamitin ko. 300,000. Nabaliw ka na ba? Sinasamantala mo ang sitwasyon. Hindi ko sinasamantala ang sitwasyon. Ito ang nararapat sa akin. Kung hindi mo ibibigay, umalis ka na. Nanaginip ka. Hinding-hindi kita bibigyan ng kahit isang kusing. Kung gayon, mawawala ang lahat ng ari-arian mo. Hahaha. Magaling. Fang Yuan, maghintay ka. Ngayon, kahit ibenta ko pa, ang mga sasakyan bilang scrap metal, hinding-hindi ako magmamakaawa sa'yo. Ano ang gagawin niya? Susuhulan niya ang mga hacker. Gagamitin niya ang mga piyesa ni Lizzie para sa pilitang ikabis sa sasakyan. Pagkatapos, puputulin niya ang maling linya ng onboard computer. At i-block ang lahat ng fault codes. Sa ganitong paraan, sa labas, mukhang walang problema. Hindi ito mapapansin ni Zhang Dabiao. Si Zhang Dabiao ay ang boss. Hindi siya mekaniko. Ang tinitingnan lang niya ay kung umaandar ang sasakyan. Naku, Ang mga sasakyan ng Hyundai Logistics ay aakyat sa bundok na highway bukas ng gabi. Kung magkaproblema ang high-pressure fuel lane sa mahabang pababa, may mamamatay doon. Kuya hey, bukas ng gabi kapag nagmaneho kayo, kung yung mga inayos ni Sun Kuyang ang sasakyan, bantayan niyo ang temperature gauge at oil pressure light. Malamang ay ni-block niya ang fault codes. Kung may kakaiba, bahala na kayo sa buhay niyo. Walang awa ang batas ng bisika. Ang sasabog ay sasabog din sa huli. Qiangzi, lahat ng ECU fault codes ay ni-block na. Gayon, bulag na ang onboard computer. Hanggat hindi basag ang cylinder block. Hindi ilaw ang fault light. Doon ka dumaan sa likod. Manahimik ka. Mr. Zhang, pakisuri po. Hizi, subukan mo. Emarzhang, kakaiba ang tunog. Hindi tumataas ang REM. Bagong piyesa yan, hindi pa nagagamit. Original na bagong fuel injector. Takbuhin lang ng 2 o 300 kilometro. Ayos din ang fuel line. 10 taon na akong may pabrika dito. Sisirain ko ba ang reputasyon ko? Hindi na makapaghintay ang mga sariwang paninda. Umalis na kayo. Kung walang problema, bukas, ilalagay ko na sa account mo ang balanse. Siege, Sir Zhang, ingat po kayo. Fang Shifu. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng text mo kanina? Kinakabahan ako. Nasaan na kayo? Kalalampas lang ng Laonyugu. Sa unahan, King Longling, mahabang pababa. Ilan ang water temperature? Normal ba ang oil pressure? Doon nga ako nagtataka. Ang water temperature gauge, nakapako sa gitna. Hindi gumagalaw. Pero pag tinapak ko ang gas, parang nakatapak ako sa bulak. Agad na itabi ang sasakyan. Ang pinalit ni Sun Qiang ay refurbished parts. Pinutol niya ang alarm wire. Naku, talaga. Aya pala pang patay ang gauge. Ilan ang bilis ng sasakyan ngayon? 80, pababa na kami ngayon. Hindi ko kayang apakan ng todo ang preno. I-on ang exhaust brake. Hindi ko may pasok sa low gear. Parang kulang na ang air pressure. Kung may tunog na dada,
Ibig sabihin, basag ang fuel injector. Agad na hilahin ang handbrake. Gamitin ang body ng truck para kiskisin ang guardrail para bumagal. Huwag mong hintayin na tuluyang malock ang fuel line. Maaring ma-stuck ang manibela. Fang Shifu, huwag mo akong takutin. Ah, ah, ah. Laosan, utangina, bakit umuusok ng puti sa ilalim ng sasakyan mo? Utangina, pumutok ang oil pipe ng truck #3. Preno. Laosan, utangina, apakan mo ang preno. Aray. Ang batas ng pisika ay hindi nakikinig sa mga paliwanag ng tao. Ngayong gabi, tuluyan ng tapos ang negosyo ni Sun Qiang. Ang batas ng pisika ay hindi nakikinig sa mga paliwanag ng tao. Ngayong gabi, ang pabrika ni Sun Qiang ay tuluyan ng tapos. Boss Zhang, siya si Master Fang. Sir, sira na ang sasakyan nila Osan. Tumagilid sa kanal. Ang dalawa pang truck ay nakapaada sa Qinglongling Service Area. Ayaw ng paandarin ng driver. Sabi ni Hizi, eksperto ka raw. Ayaw mo bang ibaba ang dalawang truck na yan? Nang buo mula sa bundok? Kaya, May dalawang truck ng imported na frozen beef sa loob. Dapat nasa cold storage na yan bukas ng 8 yem. Kung maantala ng isang oras, ang 2 milyong order ay mawawala lahat. Gaano ka kasigurado? Hindi sinagot ni Fang Yuan ang tanong ni Zhang Dabiao. Diretso siyang nagbigay ng presyo. Ang bayad sa pagpunta ay 20,000. Kapag naayos ang isang truck, ang bayad sa trabaho ay 1,000,000. Ang materyales ay hiwalay na bayad. Putangina, sinasamantala mo ang sitwasyon. Pwede ka ring lumapit kay Sun Qiang para paakyatin siya at ayusin ang sasakyan mo. Kung hindi mo maayos ang sasakyang ito, pati itong sirang kubo mo, gigibayin ko. Alas -2, 30 na madaling araw. Qinglongling Highway Service Area. -3 degrees Celsius. Ang hangin sa bundok ay parang kutsilyong humahampas sa mukha. Nang sinindihan ko ang flashlight, ang mga kabel ay magulo na. Ang hacker na nahanap ni Sun Qiang ay napakabastos ng pamamaan. Direkta niyang pinutol ang pangunahing linya ng ECU at sinoldahan ito. Paandarin, apakan mo sa 2,000 REM. Talaga, Master Fang? Paano kung sumabog? Apakan mo. Ang tunog ng cylinder 1 at 2 ay malinaw. Pero ang cylinder 3 at 4 ay hindi na maganda. Ang mahinang kalidad na fuel injector ay barado at maagang nag-i-inject ng gasolina. Kung katakbo pa ng 5 kilometro, ang piston ay maaring tumagos sa cylinder head. Aano gagawin? Tanggalin, palitan ng piyesa. Ito ay kinuha ko mula sa isang sirang construction vehicle. Sa junk shop, ako mismo ang naglinis at nagkalibrate nito. Sa loob ng 1 linggo, Magagamit pa ba ang lumang piyesa na ito? Mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa mga refurbished na basura na binili ni Sun Qiang. yung apprentice na si Xiao Zhao, pinasira niya ang tornilyo. Ang hexagonal knot ay naging bilog. Hindi makakagat ang wrench. Paano ito tatanggalin? Ang lamig ng hangin, namamanhid ang likod ng kamay ko. Kumapit ang langis sa bitak na suga. Ang sakit. Easy, tulungan mo akong hawakan ang dulo ng pliers. Sun Qiang, ang sama mo talaga. Sa susunod na 3 oras, wala akong imik. Tanggalin, linisin ang mga dumi sa loob ng cylinder. Palitan ng original parts, ayusin ulit ang wiring. Start. Walang ingay. Walang mali. Ang idle speed meter ay matatag na nakatigil sa 800 REM. Apos na. Magaling. May 40 minuto pa para dito. Abot ta. Ang tubig ay dumadaloy sa bitak na suga. Fang Yuan, sigarilyo. Madumi ang kamay ko. Niloko ako ni Sun Qiang ng mga substandard na piyesa. Hindi pa tapos to. Wala siyang matatanggap na kahit 1 sentimo sa balanse. Kailangan pa niyang bayaran ang buhay ng sasakyan ni Laosan. Fang Yuan, may 20 pa akong sasakyan sa fleet ko. Ang taunang maintenance contract, ikaw lang ang kinikilala ko. Wala nang iba. Pwede ba tayong magtrabaho ng pamatagalan? Pero ako ang magtatakda ng mga patakaran. Qiangzi, nasaan ang balanse? 10 sasakyan na may substandard na piyesa. 80,000 lahat. May nangyari.
Pumutok ang fuel line ng sasakyan ni Laosan. Nahulog sa kanal kasama ang sasakyan at tao. Ay dedemanda ako ni Zhang Dabiao ng pandaraya. Wala akong matatanggap na bayad. Problema mo na yan. Naibigay na ang mga piyesa. Kaya kailangan mong magbayad. Gusto mong mandaya? Wala akong ni isang kusing sa account ko ngayon. Ah, MR Zhang. Aksidente yon. Baka hindi lang nahigpitan ng tauhan ko. Ang ternilyo. Nagsisinungaling ka. Ang refurbished parts blocker ni Lisi. Sun Qiang, ang kapal na mukha mo. Ginagamit mo ang buhay ng kapatid ko para kumita ng pera. 2 tadyang ang nabalik kay Laosan. Ang lahat ng frozen meat ay nasira. Kung hindi dumating si Fang Yuan para tumulong kagabi. Nalugi na ako kagabi. Fang Yuan? Siya? Siya ang tumulong? Kung hinintay ka pa namin, huli na ang lahat. Bayad sa pinsala ng sasakyan, pinsala sa kargamento, at medical expenses, 1.2 milyong yuan. Kung kulang ng kahit 1 sentimo, gigibayin ko ang sira-sira mong pabrika ngayon. Anong ginagawa ninyo? Nagpulis na ako. Sage, mag-report ka. Hawak ko pa ang kontrata ng panloloko. Mag-report ka. Sino kaya ang makukulong sa atin? Boss Zhang, pakiusap, bigyan niyo po ako ng palugi. Ibenta ko ang pabrika. Ibenta ko itong sirang lugar para mabayaran kayo. Ang mga kagamitan sa loob, puro luma at segunda mano. Iyan ang sasakyan mo. Ang sasakyang yan ay binili sa utang. May utang pa sa bangko na mahigit 300,000. Hindi yan pwedeng galawin. Wala akong pakialam kung kanino ka may utang. Huwag. Ang sasakyan ko. Ang sasakyang ito ay abot sa 400,000. Ito ay bahagi ng kabayaran. Ang natitirang 800,000. Kailangan mo makumpleto sa loob ng 3 araw. Kung walang pera pagkatapos ng 3 araw, magkita tayo sa korte. Lisi, tulungan mo ako. Pautangin mo ako ng 500,000. Mangutang? Paa ka ng patay ngayon. Ang 80,000 para sa piyesa. Babayaan ko na lang sa ibang araw. Umalis ka. Umalis kayong lahat. Tumawag si Lily at sinabing uwi siya sa bahay ng magulang niya. Ang mahigit 1 milyong yan, bahala ka kung paano mo babayaran. Ehem. Parang marami nang nainom si Sun Qiang. Gusto mo bang puntahan? Iyon ang down payment ni Zhang Dabiao kay Fang Yuan. Minamaneho niya ang quotes ko. Kinuha niya lahat ng resources ko. Ha. Ang galing talaga ni Zhang Dabiao. Ang mga kagamitan sa pabrika na ito, ang natitirang 2 kaon ng upa sa lupa, lahat ay sa pilitang kinompute niya, bilang 800,000 para bayaran ang utang. Tapos, ipinasa niya agad, ang lugar na ito sa'yo. Ang galing ko ay nagkakahalaga ng 800,000. Fang Yuan, matagal mo na bang pinlano ito? Mula nang hindi ko pirmahan ang kontrata sa'yo, naghuhukay ka na ng hukay at hinihintay akong mahulog. Hindi ako naghukay ng hukay. Ikaw mismo ang unti-unting sumira sa sarili mong daan. Kung hindi mo ako dinaya ng 200,000, mananatili ako. Kung hindi ka naging sakim sa 100,000 penalty ni Zhang Dabiao, hindi ka sana bumili ng peking piyesa kay Lisi. Kung hindi mo pinutol ang alarm wire ng onboard computer, hindi sana bumaligtad ang sasakyan ni Laosan. Hindi nagsisinungaling ang batas ng pisika. Peking piyesa ay peking piyesa. Nakipaghiwalay na si Lily sa akin. Umuwi na sa kanila. Dinala niya ang huling 30,000 pesos. Ang 4-wheel alignment machine na yon. Kakaayos lang ng motherboard. Ang manual ay nasa unang drawer sa kaliwa. Hindi na kailangan. Darating ang mga mangangalakal ng basura mamayang hapon. Ipapatapon ko yan bilang scrap metal. Nag-order ako ng bagong Bosch original equipment. Ihahatid bukas.
Ang dating Fang Yuan na gumagapang sa ilalim ng sasakyan, para kay Sun Qiang. Ang dating tapat na tao na pinaglalaruan ni Sun Qiang, ngayon ay hindi na nagbigay ng kahit kaunting pagkakataon. Para kay Sun Qiang. Fang Yuan. Yung 20,000 noon. Talagang balak kong ibigay sa iyo ngayong taon. Tapos na yan. Ilagay mo sa mas mataas na posisyon para hindi masaging malalaking sasakyan pagpasok. Iyan ay gamit ang 50,000 deposit na inilabas ni Zhang Dabiao. Kahapon lang inayos sa City Hospital. Xiao daw. Tingnan mo si Papa. Narinig ni Xiao daw. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon na narinig ni Xiao daw ng ganito. Kalinaw ang ugong ng bakal. Ang ganda pakinggan. Narinig ko sa mga kasamahan sa kalsada. Nagpalit na raw na master mechanic dito. Ang makina ay umuugong. Mahina sa paakyat. Pwede bang tingnan? Puwed. May trabaho na.